Rendon Labrador very proud sa ginawang pag-address ni Rosemar sa kanyang kandidatura. Nagbigay ng reaksyon ang social media influencer na si Rendon Labrador hinggil sa desisyon ng negosyante at kapwa social media personality na si Rosemary Tan Pamulaklakin, na mas kilala bilang Rosemar Tan, na mag-withdraw sa kanyang kandidatura para sa pagkakonsehal ng unang distrito ng Maynila. Sa kanyang post sa Facebook noong ika-30 ng Enero taong 2025. Ibinahagi ni Rendon ang ilang detalye tungkol sa desisyon ni Rosemar na umatras sa kanyang plano. Sinabi ni Rendon na 1 taon ang itinagal ng pagninilay ni Rosemar bago magdesisyon. At siya mismo ang nagudyok sa kaibigan na huwag na ituloy ang pagtakbo. Ayon kay Rendon, personal pa niyang pinuntahan si Rosemar at ipinahayag ang kanyang opinyon. Matapos ang ilang pag-uusap, nagpunta si Rosemar sa tanggapan ng Commission on Elections, COMELEC, upang formal na i-withdraw ang kanyang kandidatura para sa darating na halalan sa 2025. Ayon kay Rendon, napag-isipan daw ni Rosemar ang lahat ng aspeto ng kanyang desisyon, at binigyan nito ng kredito ang matalinong desisyon ng kanyang kaibigan. Ibinahagi pa ni Rendon na, sa kabila ng hindi pagtuloy ni Rosemar sa kanyang kandidatura, marami pa rin itong natulungan. Binanggit niyang bagamat hindi tumakbo si Rosemar, patuloy itong tumutulong sa mga tao. May kameraman o wala. Para kay Rendon, ang tunay na kabutihan ni Rosemar ay masusukat hindi sa kanyang pagiging isang politiko, kundi sa kanyang mga gawa at malasakit sa iba. Proud kuya here. 1 taon din yun pinag-isipan Muntik na tayo guys, ani Rendon sa kanyang post. Ipinahayag din ni Rendon na mas madami pa raw talagang natulungan si Rosemar, kahit hindi siya tumakbo. Ayon sa kanya, walang katulad ang pagiging matulungin ni Rosemar, at ang mga nagsisiraan o nang-iinggit sa kanya ay hindi nakikita ang kabutihang loob nito. Pero mas madami talaga natutulungan si Rosemar tumakbo o hindi, may cameraman o wala tumutulong talaga yan. Saksi ako dyan. Mabuting tao talaga yan. Sadyang madami lang haters at naiinis laga sa kanya kasi forte niya laga mang inis ha. Nagbigay din ng suporta si Rendon kay Rosemar, na nagsasabing bukod sa pagiging matalino, ang desisyon ni Rosemar ay patunay ng kanyang pagiging responsable at maalalahanin sa kapwa. Itinuturing niyang isang tagumpay ang mga magagandang gawa ni Rosemar, at hindi ang posisyon sa politika. Ayon kay Rendon, mas madami ka natulungan sa pag-address mo. Nagpapatunay na matalino talaga si Rosemar. Proud kuya here. Kilala si Rosemar Tan sa kanyang pagiging aktibo sa mga proyektong pangkomunidad at mga social media ventures. Gayunpaman, hindi rin nakaligtas sa kontrobersya ang ilang mga kaganapan sa kanyang buhay, tulad ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga tao, lalo na sa isang insidente sa Coron, Palawan, kung saan nagkaroon siya ng hidwaan sa isang empleyado ng munisipyo kaugnay sa isang programang pangtulong na kanilang isinagawa. Sa kabila ng mga isyong ito, patuloy na nakikilala si Rosemar sa kanyang mga adhikain at pagtulong sa iba. Sa ngayon, ang desisyon ni Rosemar na umatras sa kandidatura ay nagpapakita ng isang matanggap na pagpapasya. At ang suportang ipinakita ni Rendon ay nagbigay ng linaw at pagpapatibay sa kanyang mga plano para sa hinaharap. Ang mga tunay na layunin, ayon kay Rendon, ay hindi nasusukat sa pwesto, kundi sa tunay na malasakit at pagtulong sa kapwa.